Pag narinig mo ang pangalan ng bansang ito, automatic, gera, gutom, lungkot, headlines, bad news ang unang papasok sa isipan mo. Pwes, kalahati lang yan ng kwento. Hindi lang lugar ito na puro kaguluhan. Museum to ng mundo na walang entrance fee. Problema lang, wala ring tour guide. Kaya yun, puro chismis ang kumalat. May mga isla dito na mukhang galing sa Avatar. Mga lungsod na gawa sa putik, pero mas matibay pa sa relasyon mo. At mga bundok na parang sinadya ng Diyos para subukan kung sino talaga ang may matibay ang tuhod. Ito ang Yemen na hindi mo kilala, na kahit ilang beses nang nasugatan, ayaw pa ring mamatay ng alaala. Pa-subscribe naman dyan. May mga lugar sa mundo na pag nakita mo, hindi ka mapapawaw, mapapamura ka. At isa na rito ang Socotra Island. Isang isla na pag pinakita sa'yo ng walang label, iisipin mo agad na isang AI lang. Pero ito, totoong lugar, totoong planeta. Unang sasalubong sa'yo dito, ang Dragon's Blood Tree. Mukha siyang payong na parang kabute. Pag sinugatan mo to, lumuluhan ng kulay pula. Hindi ketchup, dagtayan na parang dugo. Kaya tinawag na Dragon's Blood, simple at walang arte. Ginamit yan noon sa gamot, ritual, pintura, basta lahat ng may ancient vibes nandyan yan. Sa Socotra, hindi ulan ang iniinom ng puno, kundi ulap, yung hamog o moisture sa hangin. Yung mga sanga nila parang net ng basketball na sumasalo ng tubig sa ere. Habang tayo binibwisit ng prime water, sila dito relax at may ulap pa. Ang buong isla parang kinopya ng Avatar. Disyerto na may alien trees, tahimik na nakakatakot. At alam mo bang, mahigit 1/3 ng halaman dito mo lang talaga makikita. Ibig sabihin pag nawala dito, wala na. Di na mahanap sa ibang lugar. Sa kabilang banda ng isla, nandyan ang Shawa Beach. Puting buhangin, walang kalsada, walang resort, walang crowd. At minsan habang nasa bangka ka, sumasabay ang mga dolphins. Para sa mga mangingisda, hindi ya wow moment lang. Kapag may dolphin, pinapahiwatig na magiging kalmado ang dagat. Magiging masagana ang huli at hindi bad mood ang hangin. Kaya naman bago pumalaot, nagsisindi sila ng apoy. Hindi pampainit, kundi pangbasbas. Dito ang dagat hindi basta hanap buhay. Isa siyang buhay na nilalang na dapat igalang. Kung Socotra ay kalikasan na may memorya, ang Marib ay alaala na naging bato. Sa gitna ng disyerto nakatayo mga guho ng templo na minsang sentro ng kapangyarihan, paniniwala at chismis ng sinaunang mundo. May 7 haligi na mukhang pagod pero ayaw bumigay. Sabi ng alamat, dito namuno ang reyna ng Sheba. Dito sinusunog ang insenso, minamasdan ng buwan at umiikot ang kalakalan. Hindi gera ang puhunan nila, diskarte at kaalaman. At kahit nilamon ng buhangin ng 2,000 taon, nang muli itong nahukay, bumalik ang kwento. May mga lugar din sa Yemen na parang kapit-tuko sa buhay. Mga bahay na gawa sa putik, bato at dasal. Walang semento, walang bakal, puro tiyaga at pawis ang puhunan. May mga lungsod na parang Manhattan ng disyerto. Matataas na bahay na putik na mas matagal pang nakatayo kaysa sa proyekto ni Mayor na 9 na taon nang nakahilata sa upuan.
Mukha siyang marupok pero hanggang ngayon para nakainom ng robas. Nakatayo pa rin. Patunay na minsan hindi kapal ng materyales ang sukatan, kundi lalim ng paniniwala. May isang village sa Haras Mountains ng Yemen na nakadikit sa bangin. Parang sinadya para lokohin ang gravity. Sa unang tingin, akala mo movie set. Akala mo AI lang. Pero totoong totoo. Ang mga bahay dito hindi basta itinayo. Manong-manong hinulma ang bato, walang semento, walang bakal, walang engineering permit approved. Pero tumagal ng mahigit 300 taon. Kung paano nila nagawa ang sikreto, sakto ang hiwa, sakto ang patong, sakto ang tiyaga, at walang kontraktor na namuraot. Parang Lego ng mga ninuno na walang YouTube tutorial. Ginamit nila ang natural na ledges ng bundok bilang pundasyon, kaya pag may lindol, sumasabay, hindi bumibigay. Ang bubong ng kapitbahay yung dinadaan papunta sa kanilang bahay. Makapal ang pader kaya kahit maaraw, presko sa loob. Pagdapit hapon, nagiging kulay amber ang buong village. Parang sinindihan ng araw ang bato bago matulog. Sa malayo, hindi mo alam kung village ba to o pangitain ng bundok. Parang hindi tinayo ng tao, parang pinili ng bundok na may tumira dito. Ito ang Jabal Haras, isang kabundukan sa Yemen na mano-manong tinabas ng tao para gawing bukirin. Bawat baitang pinutol sa bato, pader na dry stone at lupa na inakyat paakyat. Isang maling sukat, yari, landslide ang mangyayari. Isang maling tapak, goodbye na sa mundo. Napakahirap ng tubig dito, kaya bawat patak ng ulan at hamog parang ginto. Ang mga bahay parang hindi tinayo, parang kusang tumubo. Makapal ang pader para hindi liparin ng hangin at hindi basta matusta sa init. Ito ang Zabid, isang sinaunang Islamic city sa Yemen na dati ay utak ng relihiyon, kaalaman at diskusyon. Ngayon gumuguho na. Dito nag-aral ang mga scholar. Dito binabasa ang Quran habang ang mundo wala pang alam kung anong internet. Pero ngayon tahimik na mga eskinita. Pag naglakad ka sa Zabid, parang may nagsasabing, "Boss, andito pa kami, pero konti na lang." May mga moske pa rin nakatayo pero halos wala ng tao. May mga paaralan pa rin bukas pero konti na lang ang estudyante. Hindi dahil walang halaga, kundi dahil walang nag-aalaga. At alam mo ba na UNESCO World Heritage Site ito? Pero alam mo yung masakit, protected sa papel, pero unti-unting nawawala sa totoong buhay. Ito ang Nabi Had Shrine, isang simpleng dambana sa Hadramaut na sinasabing libingan ng propeta Had, ang lalaking nagbabala sa bayan ng Ad ayon sa Quran. Pero yun nga lang, walang proof, walang dokumento, walang archaeologist na nagsabing confirmed to legit. Pero alam mo kung ano ang meron? Tao. Libo-libong tao na taon-taon umakyat dito. Nakatsinelas, minsan nakapaa. Bit-bit ang dasal, luha at pag-asa. Pag pilgrimage season, ang lambak sa ibaba na pupuno ng tents. Walang hotel, walang VIP section, puro tiwala lang. May nagdadala ng bato, may umiiyak, may tahimik lang na nakaupo na parang may kausap na hindi natin nakikita. Hindi para mag-selfie, hindi para mag-trending. Ito ay para gumaan ang dibdib. At ito ang tanong, kailangan ba ng ebidensya ang pananampalataya? Para sa agham, oo. Pero para sa mga taong umaakyat dito taon-taon, hindi. Dahil hindi lahat ng sugat kayang gamutin ng ebidensya. Minsan dasal lang meron ka. At minsan,
Sapat na yon. Hindi mahalaga kung nandito nga ba si Propeta Had. Ang mahalaga, nandito pa rin ang mga taong naniniwala. Dar al-Hajar, ang rock palace ng Yemen. Hindi siya nakapatong sa bangin, siya ang bangin. Sa malayo mukhang fantasy, pag lumapit ka, mapapamura ka sa engineering. Walang crane, walang modern tools, pero nakatayo pa rin hanggang ngayon. Hindi lang to maganda, matalino to. May natural spring sa loob ng bato na dumadalo sa gitna ng palasyo. Ibig sabihin, may tubig, may cooling system, may natural aircon. Sa loob, paikot ng hagdan, parang ugat ng bato. Liwanag at anino ang naglalaro. Walang ilaw noon, pero maliwanag pa rin. Hanggang ngayon may tubig pa rin binibigay ang spring. Ang Dar al-Hajar hindi ginawa para magpasikat. Ginawa siya para magtagal. Old City of Sana'a, isang lungsod na mahigit 2,500 years ng buhay. Una mo mapapansin, mga bahay na gawa sa putik at bato, pero 7 hanggang 9 na palapag. Pag umaga, sumasabog ang liwanag sa loob na parang stained glass sa simbahan. Design to para sa klima, sa liwanag at privacy. Makikitid ang kalsada para may lihim, para may presko, para hindi ka lamunin ng init. Sa gitna ng Old City nakatayo ang Great Mosque of Sana'a, isa sa pinakamatandang moske sa mundo. Walang gold flakes, walang towering ego. Katahimikan lang na may bigat. Dito ang sahig ay makinis dahil sa libo-libong taon ng dasal ang dumaan. Tahimik pero ramdam mo. Habang ang ibang lungsod ginagawang lahat para magmukhang bago, ang Sana'a walang pakialam. Alam niyang matagal na siyang panalo. Kaya kung akala mo ang tunay na flex ay bago at nakintab, minsan ang pinakaangas na flex ay yung hindi kailangang patunayan. Kasi nandyan na siya, bago ka pa ipinanganak. Akala ng mundo, ang Yemen ay kwento ng gera at gutom. Pero ngayon alam mo na, mali sila. Ito ang bansang sugatan, nakatayo pa rin. Kahit nilimot, hindi sumuko. Kahit putik ang pader, mas matibay pa sa maraming imperyo. Ito ang Yemen, hindi lang lugar, isa siyang alaala na ayaw makalimutan. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Shout out Marlon Tijares, Silag from Laguna, John Malyari from North Caloocan, Tolits Gonzales, Mix Alabamba from Cotabato City, Laina family ng Mandaluyong City, RJ Gamelo from Davao del Sur, mga Kabiubo TV ng Cagayan de Oro, Mary Ann Nalyares, Dylan James Lazalita, Bridge Paul from Pasay City, Rocky B, Alexia from Dubai, Esperon family ng Silay City, Negros Occidental, Mir Fortesa from Manawag, Pangasinan, at kay Albert Elemencio ng Navotas City. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.